Iniulat ng Department of Public Works and Highways sa DPWH na umabot na sa 3.75 billion pesos ang inisyal na pinsala sa mga pampublikong infrastruktura sa 5 rehiyon dahil sa epekto ng habagat at magkakasunod na bagyong Krising, Dante at Emong. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan sa isang press briefing sa Malacanang, karamihan sa mga nasira ay mga flood control structures na tinatayang nagkakahalaga ng 3.25 billion pesos. Nasira rin ang National Road na may halagang 483 million pesos and 69,000 at mga tulay na nagkakahalaga ng 24.48 million pesos. Kabilang sa mga apektadong rehiyon ng Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas at Negros Island Region. Newsline. Samantala, para po sa mga naapektuhan ng bagyo at habagat mula po sa kasalukuyang 10%, ibababa sa 7% ang interes sa calamity loans ng Social Security System. Ayon mismo yan sa SSS. Layon ng rebisyong ito na tulungan ang mga miyembro na sa mga lugar na nasa ilalim po ng state of calamity. Makakakuha ng mas mababang interes sa mga may malinis na credit record sa loob ng 5 taon habang pwede namang mag-renew ng loan pagkatapos ng 6 na buwan. Ayon kay SSS President Robert Declaro, mas padadaliin din ang proseso na activation mula sa 1 buwan. Gagawin itong 7 araw pagkatapos ng kalamidad. Maaari rin po mag-apply ng loan hanggang 30 araw mula sa araw ng pag-anunsyo ng LGU. Aabot din sa 20,000 pesos ang halaga na maaring makuha batay sa monthly salary credit ng isang miyembro. Newsline. Nanawagan si Senator Erwin Tulfo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dapat ilipat sa DPWH ang pamamahala ng pondo sa flood control imbes na sa mga politiko. Gate ni Tulfo, madalas na hindi maayos ang implementasyon kapag politiko ang namumuno sa proyekto. Plano rin niyang imbestigahan ang paggasta sa mga flood control funds dahil hindi pa rin nababawasan ng baha at lalo lamang lumalala kapag may hagupit ng bagyo at habagat. Dagdag pa ng senador, problema umano ang mga maliliit na drainage at kulang ang spillway para sa sobrang tubig mula dam bunsod ng walang tigil na pag-uulan. Samantala, hinikayat ni Tulfo si Pangulong Marcos na bigyang prioridad ang paggawa ng flood master plan bilang paghahanda sa anumang kalamidad.